Ayun, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Namiss niyo ako? Na-miss ka nila. Yeah. Welcome po sa another live episode ng ating Your Next Breakthrough. At alam ko na miss niyo ako at miss na miss ko rin kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Your Next Breakthrough. So ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ang Generations of Grace, Tracing the Hand of God Through Families and Faith. At syempre para mas mabigyang kulay ang ating ang ating pag-uusapan ngayong gabi, Anong kulay? saksakan ng ganda at makulay. Yon. Syempre kasama po natin ang ating pinakapipitagang ayun, gusto mo yan? Slide. Ang ating Reverend Richard Ricky San Pedro. Yan, katukayo na Richard Gomez, kamukha ni Agamula. Yo! Ayun! Siya po ang ating pastor sa Muscat at ang KME, Foreign Missions Head. Head. Yun, nalimutan ko agad. Okay lang kasi nalilimutan din niya yun. At syempre kasama po niya ang kanyang may bahay, nag-iisang. Nag-iisa, butihi may bahay, Ayun. At siya lang napakaganda ang may bahay. Ano pa? Ayan. Ang ating magandang pastora, Sally. Kaway-kaway. Ayun, kaway-kaway. Ayun. At syempre ako niyang host na Ikaw ba? At ang aking Yun. Magandang gabi. co-host na maganda syempre. Maganda rin ang ating co-host, ang ating inang Pastora Russell. Yan. Ayun. Magandang gabi po, mga kapatid. Ayun. So, una sa lahat po, maraming salamat syempre sa Kami inyong pinaunlakan. alam namin nakakagaling nyo lang sa bakasyon at may pasok pa kayo bukas. So, subukin po namin gawing 2 oras lang to. Okay, para Hindi. So, syempre, pag-uusapan po natin ay Generations of Grace. Pastor, so, mula pagkabata ninyo, hanggang siguro sa inyong buong panahon ng pag-aaral, ang naging source of ang living kumbaga ay yung sa ministry. In Love Gift. Yung pong mother nyo Ay siya ay full-time housewife. na Support lang siya mom ng and- tatay. Lagi siya nakasupport kay tatay. Pero kayo lahat ay nakapag-aral sa Sabihan ng nakapagtapos. Panginoon, 5 kami na who would think na kami pala lahat makatatapos sa Wesleyan University. Shoutout sa mga taga Wesleyan dyan. Go, Kami go, po go. 5 kami. Magmula sa akin hanggang sa bunso. Na. Lahat kami graduate ng Wesleyan University, Philippines, na isang private school. Na eskwelahan, nung pa man, eskwelahan na ito na may pera. Iyo. Yan. so saan nanggagaling ang tuition? Sa ano lang talaga? Actually, Or nag-self-supporting kayo or what? Ano? actually kung saan. Kung saan lumumulot. Hindi mo na malaman. Hindi. At legal. Yun yung Legal talagang naman. sasabi natin. Yun ang masasabi natin talagang biyaya ng Panginoon talaga. Ano ba? Kasi yung pong aming mga gap na malalaki. Of course, yung aking kapatid na pangalawa, second sa akin, ay wala pang 18, nagtrabaho na dito sa UAE. Nakakala ng mga member ay nagpunta siya ng Japan. Nakita yung mga photo niya, pa-post-post, ano mga post. Akala Japayuki ang aking kapatid. Yun po, akala nila. Lately lang nila ni-reveal. Akala po namin si Ate Roda ay Japayuki. Hindi ka ko, UAE yung mga photo na yun, hindi nag-Japan yung kapatid ko. Nayasin lang Ilan i-open po kayo sa magkakapatid, Pastor? 5 kami. 5 kayo ang panganay. Ako ang panganay. Ang bunso namin ay, ang gap ko ay almost 16 years old. 16 years kaming almost ang gap namin. Panganay ang bunso. So yun, siya ay malaking tulong sa aming pamilya. Dahil sa kanya kami nagkaroon ng unang refrigerator. At very interesting na malaman ng lahat na hindi naman nakakahiya. Nagkaroon po kami ng television, 18 years old na ako. Oh, ano po yun? Colored na yon. Bali, ang kapatid ko no ay colored na yun. Colored yun. 18 years old na ako. 18 po kasi ako noong 1988. Uso ng mga color TV noon. Pero nung alam ko noong 1983, hindi pa may mga TV pa na binebenta na box. Nakabox sa Nasaan ganun. Kasi bumili yung pinsan ko 10 years ang gap ko sa kanya Older siya sa akin 10 years. Bumili sila ng TV na Sanyo.
black and white pa na di sarang ganon. Maluwang, malaki. Pero yung binili namin portable, 14 inches na color TV na po. Ayun. Yan. Sige, balikan natin si Pastora. Tanin natin si Si Pastora naman. Pastora. Kasi, syempre magkaiba. Hindi, Magkaiba pastor kami po ng ba yung, hindi kinalakihan. naman Hindi po. pastor, di ba? So, nung kayo po ay bata, nung kayo ay, Dalagin din. yan. Yan. Ano na po kayo? Exposed din kayo sa Ano church? po kami, nung maliliit kami, nandun kami sa Methodist. Doon po kami nagsisimba sa UMC. Methodist. Kasi po yung father side ko, UMC sila. So doon po kami Pero nakaka-attend rin ako sa Yemilip ng mga BBS, yung mga ganun. Nung araw pa, BBS pa yung tawag din Dahil nila. nanay niya, Yemilip naman sa mother side. Okay. Andun lang naman, so Masipag, malapit lang. masipag din. Hindi po ako masipag dati. Tapos nag-college po ako, medyo nawala. Bumalik lang po ako nung nag-Dubai na ako. Dahil nung nandito ako, nung dalaga pa ako, nakasama ako sa isang group. Oh, pero kayo ay well off. Hindi po. Hindi naman po. Kasi maagang namatay din po yung father ko. 1979 nung nawala siya, grade 6 lang po ako. So, sa biyaya ni Lord talaga, yung mga kapatid po nung father ko, sila yung tumulong sa amin talaga na all out. Kasi sabi nila sa amin, pinangako nila dun sa father ko nung siya'y nakaburol pa, sabi nila, sige na, umalis ka na at kami nang bahala sa Ilang mga taon anak kayo mo. nun? 12 po ako nung Ay, namatay bata yung ka. father ko. Yeah. Ilan po kayong magkakapatid? 5 po kami. 5 din. Yes. Wow. It's a match. Pero ako ay tatay. ako ang pangalawa, yung panganay namin si Ating yung nasa Opo. Sharjah. Okay. Yung bunso po namin ay na siya, 53. Pero yung parents nyo ay active sa church or hindi? Nagsisimba Or sila hindi ganon. Yung ang mga active talaga, yung mga lola namin talaga. mga as in. lola. Sila yung So, dun yung talagang nagdadala sa amin minana. sa church. Ganon. Okay. Kasi nga, maaga ding namatay yung father ko. Siguro kung nabuhay siya, baka kasi nanay niya yun, di ba? So, pero kasi nga, namatay siya ng maaga. Yung mga kamag-anak pa ng Pastor Melvin. Yeah. Biglang awa. Sa father side ko. Okay. Pero UMC kasi, ang sinunod nila, yung sa bali sa lola ko, sila Pastor Melvin ay sa father side namin. Sa lolo ko, hindi sa lola. Oh, yung yeah. lola namin ng UMC, yung siguro sa lolo ay Yemilip. Parang Pero ganon. pareho namang Ngayon ko Methodist. lang Yeah, nalaman. pareho namang evangelical. Evangelical Methodist. Yeah. Ngayon mo lang nalaman na... Ano kami, siguro mga 4th degree pamangkin ko sila, ganon. Okay. Mga lolo-lolo yung Halika natin si Pastor. Meron kasi akong, kanina, sabi niya kasi 18 years old siya nagkaroon ng colored TV. 'Di ba? Syempre, before that, naman may mga TV na yung mga, 'di ba, lalo na mga miyembro. Ano yung feeling niyo noon? Ano yung inyo? Hindi ba kayo nagkakaroon ng awa or 'di ba, bata kayo noon yung awa or inggit sa inyong sarili dahil yung mga Mahirap maging mahirap. Yaks. Ano yun ba? Pangkandidato na to. Hindi. Actually, totoo yun na, meron pong katotohanan doon na gusto ko mainggit sa mga bata. Actually, since tinanong mo yan, sabihin ko na talagang totoo. Yung totohanan Nung tayo. araw po, may lumabas na, na uso ang LA Gear. Elementary lang kami ng ate mo. At lumabas din ang Coca-Cola, yung Batman, na yung water gun. Water gun, oh. Hindi ako nakarelate. Sa anino na lang. Nakapasana all na lang kami. Dumating yun at umalis. Lumipas. Wala. Yoyo. Lumipas. Dumating, lumipas. Wala. Kasi si tatay laging walang pera. Ang pera lang namin talaga pang sa bahay lang yung pang sustain na Sapat lang sa pang tahan. kami. Sapat lang. At yun ay, Ayan. yun ay, naiintindihan nyo na nung time na yon or humihingi kayo, ganyan, hindi lang kayo Humingi kami nalulungkot. Ang lagi nabibigyan lang ng pera sa akin ni tatay, of course, para ma-appease yung akin. Kasi yan, ang interest ko kasi talaga, ay mahilig ako manood ng sine. Nung kami nakadestino sa Calapan, sa amin po yun. sa kanila sa local church niya, 40 years ago na pala yun. Mahigit Talaga na. ba? Oo. Ano po, Pang 2 pag years old Sunday na ako. afternoon, dahil alam niya na, napakahilig ko sa sine, pati pala si Ate Roda mo kasama ko. Kami dalawa pala kami. Pero alam ko, madalas ako lang mag-isa. Nanonood kami ng sine. Pero kasi malayo na yung sa Metro Manila, double program na.
isang May kadobol. Saan? Sa isang iskat ba yan? Tagalog. Sa Ascot? Sa pare, Cinema kahit saan doon. Sa Scott, kung saan. Kung alin doon. Isang Tagalog at May may kadobol Chinese. eh. Na merong, yun pala ang tawag pala ron na yun, may voice over na, na English. Ganon. Sila Mengpi, sila Jackie Chan. Oo nga, ganun nga. Yan. Sila Lito Lapid, yan ang mga napanood namin. Actually, nakakapanood naman kayo. Meron kayong pambayad noon naman. Ay, yun ang binibigay ng tatay ko. Alam niya kasi napakahilig ko sa sine, sa panonood. Ganon. Kaya papasok kami na sina Launa, lalabas kami 5 na. Ah. Malapit na mag-6. Kasi nga double program, 2 sine. Tapos meron pang mga tug-tug-tug-tug. May commercial din. Ganon. Sino may commercial? Kaya nalalaman ko kung ano mga susunod na palabas. Kasi wala naman kami TV sa bahay, wala naman internet. Wala naman telephone kami. Wala. Walang internet, wala. Wala pa po. Nakikipanood lang ako ng TV sa kapitbahay na 1979. Halimbawa, RPN 9. Isang Still taon the lang one. ako noon, Pastor. Still the one in 79. Wala pa ako nun. 1979. Doon Plano po pa lang ako nag-umpisa. Oo. Nakikipanood kami ng TV Itbulaga. 1979 Itbulaga. Ayan. So, yun po. Ayan. Naiingit din, pero we understand na gano'n. Kaya we make do. Kasi kung bakit ko naman natanong, kung kayo ba ay naiinggit o na yung nagkaroon ng pag-awa sa inyong sarili. Kasi syempre, from yun sa inyong karanasan, doon nabubuo yung mga pangarap nyo ba? Di ba? Tsaka normal din talaga sa mga bata yun. Lahat tayo, di ba? Oo. Pag may nakita tayo, gusto natin meron. Di ba parang ganun, parang yung iba kasing mga anak ng pastor na nakilala ko na, syempre, ayaw nila magpastor dahil nga walang pera, sabi nga niya. Mahirap ang buhay. Totoo po yun. Kasi Diba? yung mga pastor, di ba? Parang okay Ano naman. na, sa bagay kasi, ang mga pastor din ngayon ay, kagaya nyo halimbawa, kayo ay mansion, ano ba yung ilang bedrooms ba yung 6 lang. Ito nga. Ang alam niyo pong 6 pagkakaiba lang. kasi, nung araw, nung panahon na yun, hindi naman totally na talagang walang-wala na kulang. May time din na ang nanay ko ay doon sa harapan ng church natin sa Calapan, katapat nung kasi ang Adriatico Memorial School, ay may mga ilang panahon din nagtinda ng merienda, ng pansit. Ganyan. Dumidiskarte din. Ng sandwich, na pandesal, na scrambled egg, ganoon. Kaya kami libre, nakakakain na kami. Kasama ko pa yung mga ibang Madiskarte klase din walang pala. pera. Oo, ganoon. Ganoon po ang gawa namin. Pero other than that, doon lang. At ilang panahon, hindi naman yun yung talagang buong taon ay gano'n ang ginagawa, hindi naman. Seasonal lang, gano'n. Kaya nakakatulong din kahit pa paano. Sa papaya, nung panahon Tusino. nung Tusino. panahon kasi na yun, so talagang ito ano po siya, ito is businessman. medyo sad story, siyempre. Nung andun kami naman sa probinsya, sa papaya na, kung saan doon kami nakatira ngayon, si tatay nalipat sa Olongapo. Ayon sa mga kwento niya, walang bahay nga ron ang pastoral house. Wala. Nakikita rin sa members. So apat kami nung time na yung anak. High school na ako. Hindi kami pwede sumama sa kanya ron. Naiiwan kami ron. Kaya umupa kami ng bahay, 3 bahay sa buong taon. From April hanggang next year April, 3 bahay yun. Hati-hating ng ilang buwan. At doon nagtitinda si nanay ko. Kasi nga, kulang na kulang, 4 ang anak mo eh. Nakadesisyon ka sa isang church na walang pastoral house. What does it say? Ibig sabihin, ang church ay, kung walang pastoral house, ibig sabihin, maliit na maliit ang church. At walang capacity para sa isang pamilya ay suportahan. Kaya ang nanay ko, kahit na medyo siya mabagal, kumilos, gano'n, talaga nagtinda ng ng bangus, nagtinda ng frozen goods, para masupport ang family. Ganun. Doon po sa lahat na Para napagdestinuhan sa father nyo, kasama talaga kayo lahat din? Ito nangyari. After, Mahabang Eto istorya. na nga. Mahaba istorya. after sa Calapan, 4 years doon tayo sa inyong church, na-assign kami sa mas malayo pa, 2 hours. Malapit na kila Ate Allen. Yung doon Sa sa Kawayan. Kawayan. Oo. Sa Kawayan, may church na maliit na parang pawid ng gano'n sa Wali. Na after few months ay na pagtulong-tulungan nila through ukay-ukay ay naipatoy yun ng semento.
Ang pastoral house, wala rin. Ang ginawa ng mga tao, ng mga members, bumili ng kubo. 6 by 6 feet. Binuhat. Doon tumira. Hindi ako sumama ron dahil wala pong Hindi ka high siya? school. Walang, okay. Walang high Akala ko school. hindi kayo kasya doon sa 6x6. Bukod sa hindi kami nga kasya ron sa... 6 by 6, no? Kaya nga noong time na 4 na kami. So ako po nag-high school. Sila Roda, mga kapatid ko nag-elementary, saka si Rafi, Pastor Rafi, ngayon, pastor na ngayon, ay nagta-travel lang parang, kung di ako nagkamali, more than 30 minutes o parang 2 hours. Naglalakad sila, tumatawid sa mga tulay na niyog, sa ilang ilog yun, 2-3 ilog, para makarating sa eskwelahan. Ganon. Pero mga kwento lang nakakatuwa kasi sila ang baon nila sardinas. Kawawa ka na no, sardinas ulam mo. Yung mga kaklase, ang ulam asin. Mas Ang ulam ano pa asin. pala yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, so mali pala ako na ang kwento. Ako kasi experience ko, sila lang yun. Ang experience ko Dahil kasi, wala ka doon. pritong dalagang bukid. Sila, wala nilang ulam, sardinas. Okay. Ngayon ko lang naisip yun na. Sila, actually sila yun. Nung kasama nila ako, dalagang bukid. So 1 year yun na hindi ko sila kasama kasi nga walang high school nung time na yun. Yun po yung pinakang malayo. Yun ang, actually hindi yung pinakamalayo, yung pinakakawawa ang Kawawa, pastor na gano'n. Sa karanasan. Ano ba yun? Parang malapit sa bundok, hindi naman. Sa Mindoro, sa Kawayan hindi naman. Nung nakita ko yung Bukid photo, na bukid. hindi ako kasi nakarating doon Nakita ko lang yung photo, highway, main road highway. Okay naman. Okay. Yung ating lote, it turned out, along the main road. At nung bago umalis na tayo doon, after almost a year, may simento na. Kaya nakakatuwa na bawat anniversary ng church na pamagit si tatay na itong unang simentong ganun church. At nakakatuwa rin na na ito lang recently, na ang Pastor Nestor pala tumira doon. Na-destino sila doon na-destino sila. after si tatay. Kaya alam din ni Pastor Nestor. Okay. Iyon. Tanong ka, baka sabihin mo, ako lang nagtatanong. Hindi naman. Oh. Marami ako nalalaman lang ngayon. Parang gusto ko Parang na gusto mo makinig na lang no? Ayun, nasa shock siya. Pwede magtanong. Ayun. Susunod na chapter na tayo. Ang pagtatagpo. Sige. Ang love life naman. Saan po kayo pang-abot? Saan kayo nagkatagpuan? Ako nasasagot muna. Ayun. Ano Baka po? mali yung ma. I-correct mo na lang ako pag mali. Sige. Tumira po sila sa amin sa probinsya namin, pero hindi kami nagkita. Yun yung time na tumira kami sa 3 bahay sa Yes. 1 year. Ah, Kasi hindi si kayo tatay dito nasa nag-ano? Hindi Lolo. kami sa- nagkita sa Pinas na best Dito- friend. dito Yung kapatid sa- niya, best sa friend ng Pinas, kapatid hindi ko. sila- Kaalis na kasi siya noon. Mga kamag-anak ko, Nung best kami, friend niya. 3 bahay lipat. Mga parties, magkakasama kami. Hindi kami nagkikita. Best friend niya na Fast pangasawa, forward na best yun, friend yun ko. yung- Saan yun? Sa 90s na yun. probinsya namin sa Papaya. Papaya, papaya. So, hindi kami nagkita doon. Talagang wala. As in, wala. Dito lang kami nagkita sa Dubai. Isa. Pangpinig talaga. Ayun. Sinama lang ka, nung kaibigan niya na halos kamag-anak Mayroon namin. kasi akong BFF nung high school na nung nauna kasi si Ate Roda niyo rito, tapos ako nga, sabi niya, Kuya, nandiyan si best friend mo, si Demer. At sila Ate Meme, yung mga kapatid, nandiyan silang family. Sige, connect mo ako. At 1 week pa lang, nagkasalubong na kami sa Algorera. dito sa Tandang-tanda. Siya, baka iba yung nakasalubong nyo. nagkasalubong kami sa DCC. Nung aking BFF na yun, BFF ko. Yeah. Kasama ko si Roda noon pinapasal niya ako 1 week pa lang. Ayun. Nagpunta ako sa bahay nila at yung isa sa mga visit ko, mga few times na ako nakabisit, nag-visit din siya, may occasion. May birthday doon. Andun din ako. Nakita niya ako roon. Sino kayo nakakakagil na yan? Yes, Sarap yung kakagating sa nababasa niyo yung isip niya. Ayun. Ganun ba yun? Parang baligtad. Parang sabi mo, ay, kasi ninang ako nung, anak nung, Nung 83 yon, 84. 19. Nung 84, lumipat kami sa 3 bahay. Yung bahay na tinira namin, it turned out, katabi ng kanilang lolang bahay. Yung tinira nila. Si Katabi ng Ate lola. Jonah, na kapatid niya, kaklase ni Sister Roda na 2 years elementary. Kaya doon sila nakikipanood ng TV. Kasi college na ako noon. So, College na siya na ako, wala. third Sa year Manila high na school. ako. Kaya hindi ko sila nakita. Nung nakatidistino si tatay sa
Olongapo. Kasi nga matanda ako, sabihin mo na naman. Matanda kasi siya, ate May ko edad kasi. siya. Ilan taon ba ang ano? 3.5. O, 3.5 lang. Yeah. High school ako third year, siya naman ay first year college na. Yes. Okay. Ayun. Going- Hindi kami Love at nagkita. first sight ba yan? Love at first sight. Sabi niya, Second siya. sight. Siya. Siya. Yung nagtuturuan sila. Sabi niya, Ninang, pakis naman. Sabi niya. May mali siya din. Palabero kasi ako. Ay, nako. Ganun yun, nagsimula lang sa ganun. Ayun. Tapos ayun na, sinama ko siya sa church namin doon. ganun. October ba yan? Pinakilala ko siya doon. Tapos sabi nung, kasi nga inihahanap na ako ng mga churchmate ko na ng mapapangasawa. Sabi niya, pwede na yan. Pwede na. Pwede na pala kayo eh. Pwede na yan. Tutugtog kasi siya ng piano. Sabi niya, Kayo- pwede na yan. Parang Sabi nung okay mga na to. lola namin. Sinama ko niya sa church doon, sa church na independent church, yung FICC, Yeah. sa Sharjah, sinama ko. Nagustuhan ko ng mga matatanda ron ng mga kalalakihan, ng time na yung mga around 45, 50 years old. Kasi ang kinakanta nila hymns, nakapaskil pa yan yung ano, Baptist kasi siya. yung acetate ng ano, Oo, ng sa hymn. projector, Naalala mo oh, natin, acetate. nakalagay ganun. Kaya andun yung Acetate base, pa nun. di ba? SITV yun. Hindi kumakanta ko. Tuwa sa akin sila dahil, kasi wala Nagbe-bass kapaskil siya, dyan. so natuwa Nagbe-bass sa ako, kanya, isang kinakanta ninong, ko. naging ninong namin. Nanggigil din sa akin. Okay, hindi kaya. Okay. Yung chairman namin. Siya na, siya na. Pagpray na natin yan. Sabi niya. So, yung pagpunta nyo dito sa ibang bansa, ay ano pa rin, active pa rin kayo? Actually, Hindi kasi- kayo na, as in, di ba, usually, ito ulit, sa mga anak ng pastor o sa mga ano, meron talaga dyan yung, May ilan. may ilan dyan naalalayo kasi nga, gusto nilang ma-explore yung At ang iba lang outside. malayo na napakalayo. Ang iba nga nagmumuslim pa eh. Kaya nga po. Anak na magagawa. So, hindi kayo, Hindi, actually, ang isa sa mga reason, parang masikip na sa akin ang Pilipinas nung umalis ako. Parang yung iba naman ang sabi ay, hindi na ako bagay sa mundong ito. Ayun eh. Sa mundo ng mga tao. Sa mundo ng mga tao, di ba? Sa mundo ng mga... Kakaramdam ko napakasikip na sa akin ng Pilipinas for many reasons kasi honestly speaking, ako ay it's not that I'm living a double life pero ako ay nabubuhay sa pwede natin sabihin ganun. Ako ay laging talunan sa mga tukso. Ako ay mahina, marupok nung time na yun. Okay. Pero ang isa sa mga intention ko, major intention ko talaga, ito po, totoo ito na sabi ko, sister, second, doon ka sa Dubai, kuya, maganda ron. Isama kita sa church at mag-direct ka ng choir doon. Okay, si Ate Roda, ano siya? Ang motivation ko, choir, at aalis ako sa Pilipinas. Hindi na ako bagay dito. Sa Wala pa kasi niya. mundo ng mga tao. Masyado na ako malakas. Kaya dala-dala ko yung keyboard ko. Yeah, Papunta dala-dala rito, niya. talaga may keyboard na ako. Bro Noel, ako settled na, almost settled na ako sa Kabanatuan. Marami na ako mga connections. Kaya lang, tayo pa, ang init. Hindi ko nakaya rito. Gusto mo mas mainit. May opportunity. Never ako nakakita ng map ng UAE. Never. Basta, sister, sure ka hindi Saudi yan, ha? Basta puro photo ni sister ko ang nakikita ko. Mga magandang photo. May photo ng seawall. Mga ganun. Alam ko, tabing dagat. Ganyan. Never ako nakakita ng map. Never ako nag-attempt na of all people na mahilig sa mga mapa. Hindi ako saan ako pupunta. Basta ako'y nagtitiwala lang sa kapatid ko na maganda rin ko, kuya, kung gusto mo, mag-fishing ka ron, libre ka na ulam. Nung 90s yun eh. Libre ka na ulam. Ganun ba? Sabi ko, hindi na ako bibili. Basta mag-fishing ka lang. May ganun siya. Pero nakapag-fishing ka ba? Hindi. Hindi. So, nagpunta ako na talagang bulag na bulag. At yun nga, pagpunta ko rito, looking back, ano na yun? 27 years ago na pala. Ganun. Doon sa decision nyo na magpunta dito sa ibang bansa, yung si Pastor, yung tatay nyo, magulang nyo. Pastor Rodi, at saka magulang nyo, ang nanay nyo, sila ba ay all out ang support? Actually, oo. Papunta niyo dito? Tanda ko nung ako'y nagpaalam na dahil hindi naman nila ako yung natid sa airport. Ang nakitid sa akin ng mga best friends. Kaya itong isa sa mga pinsan ni Brother Noel, ito si Joel Cabenta. Kaya kasing haba ng apelyido niya. Joel, mga BFF ko yon.
friends ang naghatid sa inyo. TikTok. Nakataga San Ricardo yun, mga kabataan San Ricardo. Sila naghatid sa akin. Tanda ako na yung tatay ko. Nagpaalam na ako, alis na ako. Tanghali pa lang. Tanghali. Niyakap niya ako. Nagyakap kami madiin. Parang sinasabi niya, ito na aking anak na ito. This is something na ito na. This is it. Ito na. Na magbabago na yung buhay ng anak ko. Giginhawa ng kanyang isipan. Iisipan ba na? Alam ko parang Isaac lang eh. Alam niya, para kung ano kasi doon eh. Although, alam naman kaming pamilyang nasa abroad, nasa America or something, kundi si Ate Roda nyo lang, na very hopeful siya na, sige anak, ano ka lang, God bless ka lang. Ang nanay ko rin, siyempre, laging malungkot pag aalis. Yung time na yun, masaya, pero alam ko malungkot kasi alam ko na mapapalayo ako sa kanila. So, ganoon na nangyari. Gustong-gusto nila na ako yung makaalis na. Dahil hindi na ako bagay sa mundo na yun. Masikip na. Sige na. Parang sinasakal po nung time na yon. Kaya na ako'y makarating dito naman talaga namang wow. Ito-tuwa ako. Okay, so yun talaga yung inyong motivasyon sa pagpunta dito. Wala naman kayong tinatakasan kung ano man. Wala namang kasi no. Siguro, I would say na tinatakasan ko yung buhay na maruming buhay na gano'n na lagi akong talunan sa kasalanan. Hindi ko alam kung tama bang sabihin na exactly at my age na hindi ako makasure na is it polite to say na tinatakasan ko ang lugar o tama lang kasi yung mga tukso ay nilalayan ko in a very, very unique way na kailangan ko pang bumiyahin ng aeroplano, hindi lang kailangan lumipat ng bahay sa kabilang barangay, kundi aalis ako talaga na magkapakalayo-layo ako na something like 8,000, 10,000 kilometers away. Yun po. Pero yung tukso dito, ibang level din naman. Iba naman dito, pero natin yan, nakaya natin yan. Lumakas na talaga. Hindi na siya talaga pang Pinas. Nakita na niya yung kanyang space. He found this niche. Diba? Sige, tanong ka pa daw. By the way, bago po, sa lahat ng mga kasama natin sa live, pwede po kayong magtanong. Ito ay bibihirang pagkakataon na matatanong Face to face. nyo ang ating pastor at pastora. Yan. Kami po ay, we welcome your questions. Yan. So kanina, siyempre, diniscuss natin yung brief story niyo nung nakaraan. Ngayon naman, nung kayo naman po yung nagre-raise na ng family, how was it? Yung, paano naman ninyo... Fresh. Pero teka, bago kayo naging sabi ko magjowa. Magjowa. Pwede naman. Ano kayo naging magjowa? Ano kayo naging Wala pastor na po siya? Hindi pa po. Sinama ko siya doon sa church namin. Sinama ko siya doon. Pinakilala ko siya doon sa mga oldies na pastor. Tapos ayun, yung isang naging ninong namin na pastor na talaga siya. Siya yung nagdala sa kanya. Dinala siya sa Abu Dhabi. Pinakilala siya doon na kung saan doon siya na-install as music pastor. As music So, pastor. ilang taon na po Yes. kayong pastor? Mag-asawa na kami. Mag-asawa na Yeah, kayo. mag-asawa. Ah. Pero nung 'di ba, kasama na kita doon sa church, nasama ko na siya. Gusto nila ako. Mabait. Ayun. Charismatic eh. Mabait. Tamang boy next door eh. Yan na, wag mo na pawalan yan. Kung saan gusto magpunta niya, hatid mo. Ayan. Samahan mo yan. Kung saan saan. Sige ba, ano pa? Meron pa. Sinusundo pa, sabi mo. Sunduin mo yan kung saan. Sundin mo lahat ng gusto. Sunduin. Kasi nung nagda-drive na ako, siya, wala pa. Kasi nga kararating lang niya. Kasi Okay. nauna ako sa kanya ng matagal 10 taon. 10 taon. Nung ako yung nagdidirect, so ang nangyari, nagdidirect ako ng choir. Apo. So, yung music Na pastor kayo sa ibang church naman. Yan, minute pa nila ako actually, meeting. Brother Richard, Brother Ricky, so ganito ganyan. So kailangan namin ng choir director. Sabi ko, kayang-kaya ko po yan. Yan po kung ginagawa ko talaga sa Pilipinas. I am a musician by heart and also by profession. Dahil long time na yun, talagang very busy na ako, music. Ang sabi ganun, magkano po ba ang love gift namin sa inyo? Sabi ko, kayo na po bahala. Wala po kaming budget na malaki. Sabi ko, kayo na po kahit ano lang. Kahit magkano lang. Turn out, yung palang budget nila, pang-taxi lang. Parot pa rito ng Sharjah Karama.
Twice ang practice. Sharjah Karama. Noong time na yun, 20 dirhams pa lang Sharjah Karama. Taxi. Wow. Kaya 40, balikan. 2 times kami nagka-practice. Plus yung Friday worship. So yun, ako-cover naman yung aming gastos. Wala pa akong work doon, time na yun. Eventually, ako naman nagka-work na rin. Habang siya ay nakikilala ko, at yun, nangyayari ang mga pasyon. Niro-road trip niya ako, ganun. Nalansing niya kayo. Thinking na parang ate siya, ganun, na mabait. Ganun na. May motibo. Yung pala meron siya intention. Ako pa pala ang may motibo nilagay niya. Pero yung music pastor, iba naman yung ano niya, di ba? Iba po yun sa ngayon na kalagayan nyo. Iba-iba siya, di ba? Ito nangyari, Pastor Russell. Nung ako'y dumating dito, ako ay choir director lang. Mhm. Nung kami naging mag-asawa na, after almost a year, nung ipanganak ang Joshua, si Joshua, sa amin, dumating na si Joshua sa aming buhay, ako ay kasama ng Pastor Alconga, na kapatid ng Pastor Leo Alconga sa Pilipinas, ay isinama niya ako sa mga churches ng mga satellite churches ang ilan. At doon ako nag-umpisa ng ministry ng music. Ano po? At doon sa Abu Dhabi, nangangailangan ng music pastor, not only choir director, music pastor. So doon ako na-install as music pastor. Okay. Hinawakan ko ang choir, hinawakan ko buong music team. Na nung time na yun ay hindi pa sila 1,500 eh. Ngayon ay 1,500 na sila. Doon sila nag-worship sa pinunta nating area na yun ng Evangelical Center. Nung time na yun ay around 50 ang music team. Worship team. Dami. Hindi pala ako, hindi lang, worship pastor pala ako. Na siya namang tinuloy ko rin si Jebel Ali nung time na yun. Nung lumaki na rin yung church natin, Filipino church dito sa UCCD na naging TFCCD. So, ganun. So, doon yung aking dream, yun po yung aking dream vocation. Talaga, yun ang aking dream vocation. Although, Yung nagpipreach music. music. Okay. Although nag-worship. Although nagpipreach ako pa minsan-minsan, dala ko rin yung kasi nga akong head ng music team, yung mga pasaway, sa akin binabigay. O ito ginawa niya, pastor, kausapin mo. Yung ganon. Yun ang naging papel ko ron. Habang lumalaki ang Diyos, siya naman tuloy ang work. Okay. Yeah. Kailan po kayo naging yung pastor na... Dito naman sa Yemilif kayo, di ba, naging Dito na ako pastor nagka-full-fledged pastor. Oo. Full-fledged. Kailan po yun? Anong year? Ano yun? 2015 naman. And what made you decide? Kasi iba naman church yun, Ganito iba yung kasi- ano nyo nun, papel, kumbaga. Oo. Nung Ibang ang Yemilip level ay to. Elder ka na dun sa part ka na ng sa... I am one of the elder at ako ang worship pastor. Okay. Nung nandyan na ako sa Jebel Ali, meron na 70 people na worship team. Kasama ron ang ushering, audio, visual, dance, ushering, music team, choir. Kaya 70 people yun. Yun ang hinahawakan ko kumaga as one of the elders of the church. Ayan, ganun ang setup. Ang nangyayari na yan, ang Yemilip ay dumating sa buhay natin dito sa UAE noong 2005. Yan sila Pastor Banji ang mga sumunod dyan eh. Pero naalala ko, ang Pastor Banji kasama ng ibang mga babae, mga naglilinis ng kuko, ay naka-attend pa sa TFCCD. Na nung time na Filipino Church, doon kami nakita. Tapos after some time, kasi nagpupunta rin ako sa Jebel Ali noon eh. Sa Abu Dhabi. Kala ko, nagpapatuloy sila na wala kahit hindi kami nakita. Yun pala, after few months, dumating na Pastor Oscar or something na nag-umpisa na sila ng Yemilip. Kaya nung immediately, ang Pastor Oscar naman, nag-contact ko, kataon pa na, suspect siya. Sa Sharjah, hinatid ng driver, Pastor Oscar, doon kami ng first meeting namin. At una pa lang, first impression, yung gwapo to ka, Pastor na to Ayan. Shout out sa iyo, Pastor Geneva. Ayun, nakuha niya agad yung loob ko dahil unang-una talagang yung heartfelt yung kanyang panalangin. Dito kay Sister Mrs. Mamita. At meron na ikatayang gawain dyan. At nung nabalita ni tatay din na ganun, tuwa siya. Tulungan mo ikasila ron.
Eh, nung time na yan, dyan naman si Pastor Banji, Pastor Oscar, so okay lang sila. So, paminsan-minsan, ako'y somewhat na-invite ba ako, tama ba? Na-invite ako na mag-preach. Ayun, gano'n. Santa Cena, nakakasama na nila ako. At tinatawag nila akong pastor na. Kasi nga, pastor ako sa Jebel Ali. Gano'n. So, nagpatuloy yun ng gano'n. Until such time na, ang sabi ng tatay ko, sinabi ito ni tatay, totoo to. Ricky, tulungan mo ang mga ka-church natin diyan. Kasi nakita niya na yung church dito eh. Binisit namin siya. Siya nga ang unang speaker ng anniversary first year. DCF. Nakita niya sa DCF anniversary first year, si tatay ang ano. Pero alam niya na nag-ano ako ron sa Jebel Ali. At paulit-ulit sinasabi niya, tulungan mo sila diyan. Eh, hindi ko naman na-feel na nida. Kailangan ako. At kung kailangan naman ako, I'm at your service lagi. Kung kailan ako tawagin, gano'n. Hanggang sa dumating na sa punto ng 2013 na, Ricky, sige na, ano ka na. Umuwi ka na. Marami na sila dyan. Kasi nakikita rin tatay eh. Yung daming leaders doon eh, sa Jebel Ali. Diyan ka na sa Emily. Tandaan yung sinabi ko sa iyo, sa inyong magkakapatid na, ang ating loyalty sa ating church, mahalin natin yan. Binuhay kayo niyan. Ganun yung mga term niya eh. Diyan kayo nabuhay, binuhay kayo niyan. Kailangan natin ang loyalty diyan. Mahalin natin yan. Tulungan mo sila diyan, ganun. Eh, ayun, kasi dumating sa 2013, ako'y nagpaalam na ron sa Jebel Ali at ako'y napasama na nga dito sa atin. So, Commit malaki... na ako dito full-time na. Yung aking commitment, all the weeks. Okay. So, malaki ang naging influence ng father nyo sa Oo. decision nyo na mag-full-fledged. Oo, at alam ko, hindi naman Pastor. ako nagkamali. Alam naman ako regret hanggang ngayon na 10 years na yun. Yung kahit 12 years hindi na. kayo hindi kayo nag-alinlangan na magpastor na ganyan kasi nga given yung mga nakaraan yung karanasan. Walang pera. Ayan. Hindi kasi may pera siya dito eh. Mahirap, oo. Hindi kayo nag-alinlangan, hindi Ay, wala naman ganon. talagang gusto nyong Okay lang. At yung kamo nagrebelde, wala. Hanggang sa lumaki na ako, hanggang sa ako'y bago umalis ng Pilipinas, I am proud to say na sa aming buong pamilya, paggisingan na ng linggo, kahit simula ng pagkabata, ako lagi na ako nang gumising. Hanggang sa lumaki na. Hanggang sa simbang gabi na ako'y 20 plus na, nagmi-music na ako. Ako pa rin unang-una sa simbang gabi, madaling araw. 3:30 pa lang. Nakaupo na ako sa organ. Ganun. Although may mga churches na nadistino ako, may mga musician, pero kung wala, lagi akong available. Ganun yan. Okay. At yun. So balik tayo dun sa inyong pamilya na kayo. Ayan. Ito na. How is it po, Pastora? Na Facing maging your may home. bahay. Yun. Yung mga stress. Na maging may bahay. Kasi ng, hindi nila Okay naman, masaya. Masarap, hindi, you know? ano nyo rin ba? Gusto nyo rin ba yon na pastor ang Ako nga inyong ang asawa? nag-ano sa kanya. Pinipilit ko talaga siya na magtuloy noon. Kasi nga yung mga ninong kayo at sa mga ninang push. namin, sabi nila, ano mo yung... Sa mga pusher. Yeah, ganon. Talagang ipinush ko talaga siya na... Pero minsan, syempre, di ba maraming, alam mo na, ganyan. Pero, tinuloy, basta, ganun pa rin. Tuloy lang. At yung mga bata, syempre, di ba, mahirap eh. Mahirap kasi maging asawa ng pastor, maging anak ng mga ng pastor, di ba, yung mga bata, kailangan, yung nanay ang laging, naka-front, Opo. di ba? Kailangan behave yung mga anak mo dahil mahirap din, pero sa awa ni Lord, talagang, nandun si Lord na palagi na, ay, tuloy nyo na yan, okay na yan. Yung mga bata, kaya salamat na lang kay Lord talagang, yung mga anak namin ay naging naman, kahit nung maliit talaga si Joshua, di ba, grabe sa likod, pero salamat sa Diyos. At Iba kasi naman, talaga expectation. yeah, sobrang hyper ni Joshua nung maliit na. Nagpupunta pa yan dati, naalala ko sa DCF, yung may hagdan sila, during the service, tumatakbo dun sa Oo nga, hagdan. dun sa villa. Oo, akyat baba siya dun. Sila ko talagang, yung mga members talagang, oh, Joshua, ganyan. Okay. Kaya, pero masaya naman, talagang masaya naman bilang, syempre, di ba? Ibig sabihin support. Support. Kasi not everyone naman na pastor eh. Pero dumaras kami ng yung talagang mahirap dahil lalo na nung Abu Dhabi siya. Tapos nagwo-work ako sa Dubai, nakatira kami sa Sharjah.
may maliit kaming bata. Wala kami sa MNF na. Yeah, Wala ano pa kami noon? Doon pa kami sa Abu Dhabi na magda-drive ka ako doon, pupunta kami doon. Sakripisyo talaga. Nung buntis ako, naalala ko, pupunta kaming Abu Dhabi, yung tiyan ko, ang laki-laki, nakabuhanan ko na, nagda-drive pa ako papuntang Abu Dhabi. Yung mga ganon. Maraming sakripisyo, pero, di ba? Kasi may love gift ka ba doon? Joke lang. Of course, lagi namang may love gift. Talagang, hindi ba, hindi naman, tsaka talagang sapat-sapat yung biyaya ni Lord na kahit naalala ko nung walang trabaho si Pastor, talagang yun lang yung kanyang ano. Tapos minsan nagpa-part-time siya. Tapos ako nagwo-work ako na ganito lang, na siyempre, di ba, nung araw, ganun lang yung sweldo natin. Tapos nag-aaral yun na yung mga bata, di ba, ang hirap. Tapos, dumanas din kami ng mga pagsubok na mga ano, pero salamat kay Lord dahil talagang hindi nagkulang. Talagang sinasabi ko nga palagi, sabi ko sa kanya, kami na-erase namin yung mga bata. Ni minsan sabi ko sa kanya, hindi ako humihiram sa mga kapatid mo or sa ganito kasi gusto ko, sabi niya kasi, nasa abroad tayo, bakit ka manghihiram? Pero hindi niya alam, nanghihiram ako sa mga kaibigan ko. Siyempre, di ba, paano na kung talagang hindi kasya, di ba, kamukhang nanay niya, di ba, gumagawa din ng paraan. Ganon din ako, gumagawa din ako ng paraan na hindi niya alam na ganito, hiram ako sa mga kaibigan ko dahil siyempre, kulang. Pero salamat sa Panginoon kasi buhat nung, ang inano ko talagang nung napakalaking blessing yung isang kaibigan ko sinabi niya sa akin, kasi hindi ka nagtatay, sabi niya sa akin. Hindi mo binibigay yung lahat ng ano, sabi niya sa akin. Pero, May nanonood ba? di ba? Kaya nakakaano na, sabi niya, subukin mo ako, di ba? Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord kasi noon talagang ako, gusto ko magbigay ako palagi kahit sa mga manggagawa, kahit sa ano, kahit wala namang kaming maraming pera, gusto ko mag-share ng blessing ni Lord na talagang binibigay niya sa amin. Gusto ko ding i-share. Kaya, salamat sa Panginoon kasi napagtagumpayan namin yung mga ganon na nagkanda utang-utang din ako, ganyan, marami din ako naging utang. Pero, sabi ko nga salamat sa Panginoon. Ilang taon na wala akong ano, di ba? Kaya Ito kasi salamat yan. sa Panginoon. Hindi, pero kasi talaga akong itatanong patungkol diyan sa inyong mga trials. Hindi, yung kasi mga sinasabi niya, mga nagkanda, utang-utang siya. Eh, siya rin kasi ang may kasalanan, no? Ayan. Hindi dahil sa tapos kami. In connection dun Pero sa, next, ano, move on Pinapawisan ako ngayon. in connection Kanina, po lamig sa trials. Kasi, syempre tayo namang mga mananampalataya, lalo na nga, tayo ay, yan, sa mga katulad nyo na workers, ano, hindi naman tayo free doon, ano. Walang Ano po exemption. yung mako-consider nyo na biggest or greatest na challenge or trial sa inyong buhay na maaaring medyo maaaring nagpahina or sa inyo? Nagkosa nyo na magtanong Nagko sa inyo na kay God. magtanong, ganyan. Have you experienced? Sa amin mag-asawa. Opo, sa inyo. Oh, Actually, wala naman kami mga medyo na ano, bukod sa, siyempre, mga mag-asawa hindi nagkumisan o madalas hindi nagkakaunawaan. Di ba? Mayroon mga pagkakataon na halos, sabi ko nga ng aming 25 years wedding anniversary last year, sabi ko nga ron halos 20 beses kami mag-decide mag-iwalay. No? Hindi lang 20, baka mga 50. Hindi na. 50 times. Kasi nga, of course, i-attribute natin yun sa may mga stress sa buhay. Ano? May mga, hindi naman lang financial lang issue lagi na pag-iwalay. Kahit dito sa UAE, nakita natin yan, mga Kristiyanong pamilya man, o hindi. Dito, 1 in 2 marriages, laging broken. Ang daming pera ng mga tao rito. Yung mga taga rito. Hindi naman siya dinidepend ko yung aming naging sitwasyon. Pero kasi, naturally, siya ay very bossy. Ako naman ay lumaki na napakabait. Ayan. Boso pala ako. Saka pala humble. Mga gusto niya masusunod. Meron kami mga pinagtatalunan na napaka-basic. Katulad ng, halimbawa, yung luto ng pinakabit ginisang gulay. Wala yung kamatis yan. Iduduldos niya sa akin na wala kamatis. Wala kang kamatis. May kamatis yung ginigisa.
May bagong Yun, may pinagtatalunan kamatis na namin, alam o, mo, diba? yung mga ganun pinagtatalon namin na parang sa tingin ka nagmamagaling to ah. Alam mo kung sino to kasi nga kung sabihin niya, ay wala, hindi. Ganon. Hindi niya maintindihan na, ganun pala sa inyo, ay sa amin hindi. Pero okay lang, gusto mo lagyan ng kamatis o hindi, ganyan. Kaya, may mga ganun, mga simple, mga bagay At simple lang sa inyong sa inyong Kasi nga magkaiba kami ng pamilya. kinalakihan. Okay. Magkaiba kami. Pati sa mga pakipagrelasyon. So mga talagang yung pamilya. differences lang Mga which minor are lang, minor Dati differences nga, lang. mabot na kami 25 years. Ayan. Wow, At congratulations. sa tulong din ng mga 26. ninong at Congrats. ninang namin, 26 years na, natapos na. Ayan. At meron na kami 2 anak. Ayun. Yun po ang O, di ba? nangyari. Kung kami naghiwalay, di kawawa na may mga anak namin. O, di ba? Ganun lang nangyari. Doon po sa inyong mga anak. Punta tayo sa inyong mga anak. Meron ba kayong pinapangarap o nakikita nyo ba? Isa sa inyo, dalawa lang naman yan, ano? Na merong maaaring sumunod sa inyong Mga yapa. hiyapa. O Eh, pinangarap nyo ba? actually, I Na am magkaroon hoping kayong anak na- na maging ganon. Magkaganon. Alam mo, si Joshua. Na maging si Joshua pastor. kasi maraming ayaw gawin. Aha. Pero one thing na gusto niya gawin, sa church siya lagi. Ano? Kaya lang, bang tumugtog lang ang kumbaga gusto si David, ang sabi ni David better is one day in your house than 1,000 years elsewhere. Yun ang sabi ng awit. Yun ang sinasabi din ng Salmo, na gano'n na how I love to dwell in the house of the Lord. In the house ano? of the Lord. Wala namang mga special na equipment. Si Joshua gano'n. Pag nasa church yan, ang Sabado na yan, no, Friday, ng mga okasyon, mga meetings, ng ayun, yung mga gawain, secured siya. Ganun. Gusto rin niyang I'm tumugtog, hoping na si tumugtog. Joshua eventually ay magwa-pastor. Sa Ah, kapasidad na yan. paging, Joshua. Baka sumunod Mayroon na daw sa- nangangarap dito. I'm sure na maraming mga tatay naman ay gusto maging ganun mga anak nila, di ba? Na tumugon sa pinakamataas na calling, yung pagiging manggagawa. Yung aking anak na babae naman ay, kung lolobin ng Panginoon niya, gusto ko rin na ngayon na lalo na yung career naman niya ay okay. Hindi dahil sa okay na yung career niya, nandun na siya sa daan na yun. Kundi, gusto ko rin naman maglingkod siya sa Panginoon. Kaya nga lang, siyempre, nung mga time na may review siya, mga ganyan-ganyan, nag-aaral. Sabi ko, priority mo. Kung ano yung ginagawa mo, yun na dapat priority mo. Ganyan. Of course, gusto ko rin na magkaroon din ng babaeng na maglilingkod sa Panginoon sa kapasidad ng gano'n, ng pamumuno, ng leadership, shepherding. Okay din. Maganda rin. Okay. Ayan. Tanong ka pa? Baka meron tayong mga tanong sa ano? Wala pa. May mga pa-shoutouts? Wala pa? Pa-shoutout muna. Ah. Pastor, okay, mas magiging okay lang po ba sa inyo i-touch natin ano? Itong recently na nangyari sa inyong family. I know this and this is sa inyong family as yung San Pedro. Nangyari sa inyong kapatid. Yan. Okay lang. Ano? I-touch natin ano. Kasi sa iba, lalo na kung yan ay kayo ay pamilya ng pastor ilang kayong pastor sa inyong pamilya. Tama. Doon sa nangyari sa inyong kapatid, have you asked God why despite of yung aming, di ba, Faithfulness. faithfulness, Actually, did you feel Hindi that? ako mag-issue ng alin sa inyo, yes. Tinanong ko sa Panginoon, bakit Lord? Ba't pinabayaan mo yung aming kapatid? Na gano'n. After 2 or 3 weeks, na-realize ko na hindi ako dapat magtanong ng gano'n sa Panginoon. Kung ako'y naniniwala na He is all-knowing, ano man yun yung reason bakit nangyari sa kapatid ko yun, na pinabayaan niya sarili niya, o kung ano man yun. Ang aking realization after some time, yun nga, ang Diyos ay marunong sa lahat. Ba't mo ako pangungunahan? No? Ito ba ay control niya o hindi? Basta we know, the Bible says na ang Diyos nakakaalam kung ilan tayong taon. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kung kailan tayo, nag-umpisa, kailan tayo kukunin niya. And ang kapatid,
Ayun na ganun. Pero kanina, ito naman. Sa message kanina sa CF, ang paksa ay ang kahabagan ng Diyos, di man dapat. Sa Tagalog, sa English ay God's undeserving mercy. Undeserving mercy. Undeserving mercy. Yeah. Isa ron sa personally ay aking na-encounter do sa message na yon ay sa mga talata na kung saan si Jonas ay nagalit. Na nagalit si Jonah na bakit kasi nabubisit siya na bakit itong mga taga Ninibe ay nagsisitong malikot sa kasalanan at hindi na ginunan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ba't ka nakagalit? Di ba? So ako, biglang pumasok sa isip ko na, kagabi pa, bakit ako magagalit? Na kung itong pumatay kay Roma, ay eventually makakilala sa Panginoon. Mm. Pero ang inisip ko kasi, paano na yung buhay ng kapatid ko kinuha niya? So siya makararanas ng kapatawaran ng Panginoon at kung magkakataon, magkikita pa kami sa langit. Okay. Parang gusto ko mangyari, sa impyerno siya magpunta, pagtusahan niya yung ginawa niya sa kapatid ko. Mm. Then I realized na hindi, katulad ko si Jonah, na porque one of the reasons na galit siya kasi kaaway nila yun yung Ninive. Kaya nga ayaw niya punta na warningan Kasi he may be thinking, I just assume na he may be thinking na kung pupunta ako ron, yung kaya siya tumakas pupunta Tarsis, gusto pupunta, baka magsisi ito mga ito, hindi gunawin. Hayaan mo siyang gunawin, aalis ako. Tatakas ako sa Diyos, di ba? Oo. Pero second time, sabi sa kanya, after na iluwa siya ng isda, pumunta ka ulit. Pumunta ka talaga ron, Ninive. And he went. At yun nga, nagsisi yung mga tao, nagalit siya. So sabi ko nga, kung gano'n ang mangyayari, again, as if God is telling me to my face na, anong pakialam mo sa akin? Yan ang gusto kong mangyayari. Kung ikaw, Ricky, may free will ka, binigay ko sa dami ng kasalanan mo rin ginawa sa akin, hindi man ganun kalupit yung ginawa mong kasalanan sa ibang tao, pero maraming kang kasalanan, hindi kita, binigyan kita ng pagkakataon. Mhm. You don't deserve my mercy, pero itong ina-enjoy ka. Paano yung taong yun? Okay. Yun po yung aking ron. It turned out, hindi lang pala nga ako ang kaming pamilya nakaranas ng ganon. Kasi nung pa few years ago, meron din pastor naman na yung anak naman niya, Grace pa ang pangalan, ay pinatay naman ni rape. Ano? And yet, he stood up at praise the Lord pa rin. At ito rin pala si Pastor Peter Tanji, ganun din nakaranas din ng ganun walang iyan ng tao, kahayupan. Sa pagitan ng kanyang anak na rape, na nakuha niya rin patawarin. So again, ito, kaya ako, ko ngayon tumayo sa pulpito. Mhm. It's not that ako'y nagmamaya, but I feel na I have more ano ba tawag natin doon? I feel na I deserve to stand there to be a testimony to people na itong biyaya ng Panginoon sa amin. Na sa kabila ng lahat na nangyari ito, napakadaling tumalikod na sa paglalingkod. Pero ito, nagtiwala kami sa Kanya na siya nakakaalam ng lahat, na ang kaalaman niya ay higit kaysa kaalaman natin. Ang pagitan ay napakalawak. Ano? Kaya nagpapatuloy kami. Kasi nga po, kaya ko din naman natatanong, ay marami sa ating mga mananampalataya na okay tayo kapag Ayos ang lahat. Okay ang lahat. Pag okay ang lahat. So, minsan doon sa pagkakataon na ito yung mas malalim na mga testing sa buhay, dyan yung iba hindi natin nakikita, yung hand of God. Kasi yung ating topic kasi is raising the hands of God, no? Sa anger, individual sila sa kalungkutan, gano'n. Yon. So dito sa inyong pangyayari sa inyong pamilya, nasaan ang kamay ng Panginoon?
I believe na ang kamay ng Panginoon ay patuloy namin naranasan ang kanyang paghipo, ang kapayapaan mula sa kanyang pag-ibig niya. Dahil sa kabila ng lahat, narito kami, may tindig. Kami tatlong mag-ama. Actually, pati si Rizal, yung kapatid ko, is hindi na ako naman pwedeng sabihin na siya ang pinaka-apektado. Lahat kami apektado. All the same. Hindi siya mas, ako mas less, no? Si Roma, nakita ko nung pinanganak yan. Sa Mindoro pinanganak yan, sa Kalapan. So, doon 9 years old ako na ipanganak si Roma. Buhat-buhat ko yan, bata yan. Ng baby yan. Parang magkasunod lang kami eh. Magkasunod lang kayo, halos magkaedad kayo. Magka- 1970 na siya, ikaw naman ay 19? Ako po yung 1978. Siya 1979. Less than 1 year gap. Wala pang diaper noon, lampin. You can't believe. Ilalabas siya ng You cannot lampin. imagine. Si Roma, si Rizalyn, nilalaman ko mga lampin niyan. Okay. Yeah, ganun. Ayun. Ganun ko kamahal yung aking mga kapatid. Mahal na mahal ko sila lahat, actually. Si Roma lalo. Si Roma kasi naturally weak yan. Mhm. Weak. At lagi madaing. O kuya, ganito, ganyan. Pero nung ako'y na-stroke, Mabagal. siya lagi ang nagkukumusta sa akin. Siya nagkukumusta. For my sake, lahat ng mga issue-issue, hinalimutan niya. Hinalimutan niya. At kung anong palagay niya magpapasaya sa akin, ginagawa niya. Hanggang sa huling pagkikita namin ng August bago siya napatay, after 2 weeks, 1 week, patuloy ang pagkukumusta niya sa akin. At bago siya, 1 week, 2 weeks bago siya napatay, yun ang aming huling conversation. Hindi ko naman alam kasi na gano'n na gano'n mangyayari sa kanya, huling chat namin. Na sabi ko, mana si anak mo, beauty pageant. Contestant. Oo nga. No? Pang-asar kay kuya. Yun pala yun ang huling namin. Okay. Few days after ng aking anniversary naman ng pagka-stroke ko, na ako naman talaga, sinisisi ko ang sarili ko sa pagka-stroke ko naman. Oo nga pala. Kayo nga pala ay mayroon ding mga Hanggang health ngayon ay issues. aking pa rin. Hanggang ngayon ay aking dinaramdam pa rin. Pareho kaming nagkaroon ng Kaya, health issue. Oo nga, parehas kayo may mga Pero health issues. salamat sa Panginoon talaga. Ayan, Sa sabihan ng biyaya Panginoon, talaga. okay naman. Oo. Gumaling kami. Lumalakas si Pastor. Oo, unti-unti Ako lumalakas naman, ako. na-clear naman yung aking issue sa liver. Talagang Ayan. Yan. And you have remained faithful. Yeah, we can say that. Yeah. Praise the Okay. Lord. Praise the Sige. Lord. Bago po natin pagpatuloy, may shoutout ka muna dyan. Ayan. Yun, no? Maraming tayong shoutout ngayon, ha? Shoutout at maraming salamat po ulit sa ating mga manonood. Kapatid na Noemi de Sacola. ayun. Alam mo, may bago ng pronunciation Ano rin yun. yan, ah? Bago lang yan. Bago lang. Desacula. Sacola. Si Rachel Ann Castro. Ayun. Maganda Jane yun. Therese. Magaganda pala yung mga viewers natin. Ano? Yun. Shout out. Jane Therese. Yan. Si JC Leonor. Gwapo yan. Guwapo to. Oh. Tsaka maskulado to. Ah, Si Kevin John Sanchez. Si George Escaran. Si Rochelle Talagtag. Ang ating Mika. Si Gina Cuevas. Oh, si Jack ayun, Gina. Si Jack Gina. Nanonood siya. Wow. Shout out, Jack Gina. Si Alex Mia. Si Alex, si ano po to? Si Stella ito. Miyembro niyo ito sa Muscat. Si Stella yan. Hello po. Hello. Luz Inigo. Sino to? Si Ate Luz, yan. Wala ka kasi kanina eh. Hindi ka nakakain. Salamat. Oo, meron padala sa'yo. Tamo. Oh. Salamat, Ate Luz. Napakabuti mo. Madam Si Madam. Eileen. Wow. Tsaka si Carl Kevin Sario. Pwede po kayong magtanong, ha? Okay. Tanong-tanong lang. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong Maraming salamat sa inyong panonood. Send Okay, kayo ng patuloy stars. tayo, hindi pa po tayo tapos. So, Hala ko tapos na eh. Ayan. Tanong naman dun sa inyong gaano kahalaga na maipamana natin sa ating mga anak yung faith na mayroon kayo. Kasi ngayon, lalo na ngayon, mga generation ngayon, napakahirap ng, di ba? Oo. May mga sarili-sarili na silang, masyadong yung isipan nila kakaiba. Okay.
sa palagay ko, para kami ng mga magulang, napakahalaga na hindi lang natin sabihin yung ating pananampalataya na ito ating ganito, ganyan-ganyan, ito tayo, kundi makita sa atin bilang mabuting halimbawa. Ano. Ang sabi ng mga ibang mga expert, kasi ang generation ngayon, busy-busy sa mga gadget at mga kung ano ginagawa sa laptop. Pero, ang sabi ng expert, kahit anong sinasabi mo sa kanila, lahat yan nagre-register naman sa kanila. Lahat ng mga advice mo. At yan, magugulat ka na pagdating ng mga panahon, uulitin sa iyo yung mga sinabi mo sa kanila. Kahit na busy sila, ganun pa rin, matamang nakikinig yan kahit na parang di nakikinig. Parang sinasawaan sa pakikinig, Tati, paulit-ulit naman yung sinasabi mo. Ganyan. Dahil ako paulit-ulit na. Kaya ako, na-assure ako na, okay lang pala, kahit paulit-ulit. At kahit marami ko sinasabi sa kanila, dahil sigurado naman na mag-register sa kanila. At hindi lang sinasabi, kundi yung ano ba yung nakikita sa atin na ginagawa natin. Ano? Kaya naman, hanggat maaari, kahit itong mga panan ng mga bata sila, no, na yung mga issue ng mga mag-asawa, hanggat maaari, ayaw ko pakita sa kanila. Eh, siya kasi, Ako na naman. Ako na naman. talaga, may talaga. Ang galing. Yung maganda naman, ay paano mo? maganda. Ganito, by share ko lang. Ayan, Yung anak si Pastora. namin, yung anak naming babae, si Jan, buhat nung sumweldo siya, nakakatuwa. Kasi sabi niya, Mommy, ang lit-lit naman kasi ng sweldo dito. Ang mahal-mahal ng ganyan-ganyan. Pero nakakatuwa, Mami, no? Kasi nagkasya. Kasi siguro dahil nag-tights ako, di ba sabi mo sa akin, kailangan, laging ano yan. Sabi, nakikita. kaya nakakatuwa na, sabi niya na, nagulat nga si Pastor Rapi nung ikinukwento kasi nung nandito si Pastor Rapi, nandyan yung anak namin. Oo nga, sinasabi yun ni Mami sa akin. Sabi nga gano'n, kasi sabi ni Pastor Rapi, talaga, sinabi ng Mami mo yan? Hello, wala Ay, ba maniwala? akong na ibibigay na maganda sa anak ko? At saka, hindi lang sinasabi. Di ba? Lagi na lang ako. Lagi na lang ako may eksala, gano'n, parang Ayan. gano'n, di ba? May action lagi dapat. Okay, Yun so, ang palagay ko na Oo, magiging nakakatuwa, ano. di ba? Yung masaya ka na, yung anak mo ay gano'n na. Tapos yung lagi kong sinasabi sa kanya, talagang kung yung pagpipray ka ko, lahat ng gagawin mo, wag mong kakalimutan na magpipray ka muna sa Unahin lahat-lahat si ng Lord ginagawa sa mga mo. gagawin. Na laging gano'n. Kaya nakakatuwa dahil yung anak namin na yun talagang gano'n naman. Yung si Joshua naman ay ano din naman. Maino naman. Mabait naman yung aming anak na yan. Kaya, di ba? Kaya okay Saan naman. niya nakita yung pagmamahal sa gawain. Yeah. Siyempre sa atin din dito. Dahil all those years kasama namin siya dito. Kaya saan ba siya makakuha ng ganun? So yun ang palagi ko na isa sa magandang, sabihin natin, legacy namin sa aming mga anak. We are hoping na darating, of course, kaya ng mga panalangin natin lagi, linggo-linggo, sa ating mga pastoral prayer, blessing for the birthday celebrants, sa mga kapatid, and also expect mga trials. So, pinatitibay ang pananampalataya natin, katulad na may mag-ama, sa mga trials, yung pasabog sa amin na si Romay biglang kinuhang ganon, isa na yun sa mga major Testing na faith, mga na salamat sa Panginoon napagdaanan namin at napagtagumpayan namin in a way na although yun talagang kaya na sinasabi ni Rizalyn, going home, it will never be the same again from dito pa uwi. Kasi nga, wala ng kanyang ditse. Na hanggang ngayon, ang altar ni Roma nandun sa bahay. Na, ayaw namin mawala siya sa alaala namin, of course. Sino ba naman may gustong ganun? Kaya lang parang ayoko naman din ganun yan. Lagi nakikita ganun. Although lahat ng binigay ni Roma sa akin, ayokong i-addis. Ay, okay lang siguro yun. At until now, we are still in the time of mourning. Aming still- pagluluksa. Hindi naman madali ka sa rin. Kaya nga, napakasarap kasi nga rin ng ganun. Ayun, yun po. Ayan. Okay. Trials, asahan. Yun ang sinasabi namin kay Jan, kay Joshua na mag-expect ng ganun. At of course, sa mga panahon na ganun, nakaandyan ng Diyos, andito kami to support them, to help them. Ganun ang aming ginagawa sa kanila. Okay, sa inyo po kasi, nakasama nyo
yung inyong mga anak dito, lalo na from the yung formative hanggang sa Oo. ano po yung inyong mai-share sa ating mga, lalo na nandito tayo, mga OFW, marami sa amin, hindi kasama ang aming mga anak. Yun na nga. Paano, ano yung mai-share nyo sa kanila na maaari nilang gawin para naman kahit malayo ay, oo, malayo may malapit din. Kahit malayo, mapanatili yung katapatan sa ating Communication. katapatan sa Common na Panginoon. yun yung communication. Ngayon, isa pa maganda ngayon, meron ng Zoom. No? Face-to-face. Ayan. Ay, face-to-face. I mean, Alam niyo na Makikita tayo lahat naging bata. Alam natin ang feeling ng isang bata na malayo sa nanay. Yung nanay natin nung araw, umalis na ng maghapon eh. yeah. Hindi ka na mapakali. Umalis ng 2 araw, may pinuntahan, may pinasyalan, umuwi sa probinsya, kung saan man ang lupa magpunta. Para kang kawawa bilang bata. How much more 1 taon, iwanan mo anak mo. So, ang tendency niya na mapalayo sa iyo. Kaya ngayon, kung sinasabi natin na wala tayong magagawa kundi talagang lumayo para maghanap buhay dito, iwanan ang mga anak. Gamitin natin lahat ng technology na meron ngayon. Blessing May pa rin. kilala no? kami, mga inanak namin, na araw-araw yan, naka-Zoom sila. Kahit na magkaibang oras, gumigising ng sobrang aga yan o kung paano man, para bago pumasok ang bata, makachat. At especially weekend, wag nating naintindihan natin ang gawain maghapunan pagkalinggo. Pero alam natin mga bata o paglinggo, hinahanap niya magulang. Huwag natin masanay sila na wala na kayo sa buhay nila paglinggo. Hindi kayo nahanap. Ay iba na kasama. Kaya hayaan natin umuwi ang mga kamiyembro natin, mga kapatiran, para paglinggo makachat man lang nila yung kailang mga mahal sa buhay, mga anak, lalo na yung mga anak, yung mga kulahiyo, medyo ano na yan eh. Parang anytime yan, pwede mong makachat na yan eh. Pero yung mga bata na naka-high school, elementary, high school, lalo na yung mga high schoolers, lahat, kahit elementary, gawan natin ang paraan na ma-chat sila. Ma-zoom sila, hindi mo natin sila mayakap. At yung mga pagkakataon na pwede tayong umuwi, na naghahari mo na tayo dahil sa pera, hindi Bigyan ng mapapalitan ng pera. Hindi mahalaga sa mga bata ang 2 kotse. Kahit tricycle lang. Sana all 2 Basta kotse. kasama ang magulang. Tricycle Kahit na lang. isa man lang. Naranasan namin dito 2, 3 kotse namin. Hindi naman puro brand new lahat. Pero nalaman ko ang kasiyahan ng bata, wala sa ganun. Wala sa ganun. Kahit magtatricycle kayo, sama-sama kayo. Napakasaya ang mga bata. Napakasaya nila. Kaya wala rin yun. Kaya po, make time. Love is time. Ayun po, I agree with Pastor Rick Warren when he says, love means it's time. If you say you love someone and you don't spend time with that person, you don't really love the person. Hanggat may oras po, kung hanggat may kaya nyo na makita yung mga anak nyo, umuwi kayo. Bawi. Kasi pera lang po yan eh. Kasi ako na ano ko yan na, kahit wala akong maraming savings, gusto ko pag may okasyon yung anak ko, nandun ako, lalo ngayong lumaki na sila. Kaya siguro ganun din na yung anak namin ng hanggang ngayon si John tuwing babalik kami, alam mo yung hindi namin siya kasama, umiiyak siya. Kasi, alis na naman kayo. Sabi ko, College ang na sila laki-laki mo nagsiuwi, na eh. ah. Oo, College di na ba? college sila na. Di lalo na yung mga, di ba, Yeah, yung mga yeah. matatagal. Kaya dapat hindi natin sanayin na talagang hindi kayo nag-uusap. Wala Minsan kayo. lang mabuhay mga bata. Oo, kasi- Minsan lang sila maging bata. Mas Kaya- maganda nga sana kung hanggat kaya na Tiktok lang makasama, lalo na yung mga mag-asawa dito na Nandito, nandito sila oh. na kung kaya nyo naman, okay, may mga struggles, mga ganyan. Pero mas maganda po na tiisin natin yan kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord eh. Kami dinanas namin yan, talagang hirap, sundo, hatid sa school, kailangan bago ka, lahat di ba, naranasan Basta po maging namin yan. ano ka lang, faithful ka lang sa... Yeah, talagang ganun po. Isa pa. Hindi na naman ako. Yung pang, Alam mo yun, lagi na ako Tense na yan. pinagsidan. yung mga mag-asawa na iuwi yung anak kasi nga I'm not saying na gusto lang maging komportable kasi may kailangan privacy. Sa mga bata, walang issue. Saka gagawa mo lang ng paraan yun. Sa atin, mga magkakapatid, tayo kami nung araw, inabot kami ng 4-5 magkakapatid, walang kwarto. Hindi mo malaman kung paano ginagawa ng mga magulang yun. Kaya nyo rin gawin yun.
Huwag kayong mag-alala. Mga bata, kahit isang space lang, sama-sama kayo. Napakasaya niyan. Hindi lang dahil dyan na wala kayong ma-provide ng malaking space, kaya pauwi nyo sila. Kawawang-kawawa po mga bata ron. Kaya next week, sunduin nyo ng mga anak na mga pinauwi ninyo. Shout out dyan sa mga Shout out nag-uwi ng anak. Hindi po, gano'n walang issue ron mga bata. Kahit saan mo patulogin yan, huwag lang malamok, huwag lang mainit. Tutulog yan. Maganda nga dito, aircon eh. Oh, Yeah, aircon pa, diba? di ba? Yeah. Kahit masikip, aircon naman. Yeah. Paano pa? Tatandaan ko lahat ng sinasabi niyo. Ayun. Tiisin Eto. mo lang. Oo, dalawa na pala. Kayang-kaya mo yan. Oo, kaya niya yan. Ito pahabol po ito na shoutout muna sa inyong classmate. Ayun. Ayan, kay Ate Bot, Rhea Sanchez. Shoutout po, classmate. Ayun. Shoutout sa iyo, Pastor Ricky classmate. and Pastora Mamita. And then may question din po siya. Yun. Ano po ang inyong may papayo sa iba na nakakaranas din ng matinding pagsubok? Kasi di naman po lahat ng mga kapatid ay madaling matanggap ang mga pagsubok, especially ang magpatawad. Kasi isa rin kayo sa maraming pagsubok na naranasan. Actually, to say marami at nakaranas sa pagsubok, hindi po, ang naranasan namin ay nuclear bomb na pagsubok. Yun talaga. Ano? Sobra. Ang masasabi ko lang po, mga kapatid, kumpara sa pagsubok na naranasan ko, and yet I can still stand, I can still continue with what I'm doing for the Lord. Eh, gano'n ba kabigat yung pagsubok mo? Ikaw napagsalitaan ka ba na hindi maganda? Kailangan mo magpatawad. Kung hindi tayo magpapatawad, ako, yung pumatay kay Roma, pinatawad ko na. Dahil alam ko, tinuturo ko yan for many, many years, magpatawad, forgive. Because if we don't forgive, napakalino, basic na basic yan. Yan ang isa sa mga basic principle ng Christianity, ng pagsampalataya sa ating Panginoon. If you don't forgive, you don't deserve to worship. You don't deserve to be forgiven. And if you are not forgiven, saan ka? So, kapatid, forgive. Masakit, pastor. Ba't ako, pinatay kapatid ko, I forgive. Baka hindi mo masyadong mahal yung kapatid mo kaya na-forgive ko? No. It's only by the grace of God that I can. Yeah, amen. No. Yeah. I forgive. But still, I want him to die because life for life. Ibig ba sabihin, hindi na siya makulong siya. Nakulong. Pero, inalis ko na sa puso ko, I have forgiven him. Pinatawad ko na siya sa ginawa. Bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi si Batman, bahala na ang Diyos sa kanya. That's why I can continue. You don't deserve, you cannot worship every Sunday if you don't have a forgiving heart. Yung pong tandaan natin yan, totoo yun. Ang worship natin ay useless. Kung tayo ay may kasalanan, kung tayo ay hindi nagpapatawad, ang pag hindi pagpapatawad ay kasalanan. So, huwag natin i-commit yung kasalanan na yun. Forgive. 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 Okay, Ate Rhea, noted. Forgive. Forgive. Meron pa? Forgive, Ate Rhea. Meron pa raw. Sa likod. Asa? Yeah, thank you po. Ay, may tanong pala doon kay Jay. sorry naman. Please forgive. Ayun. Hala, ito pala dapat kanina pa natin natanong. Hindi naman meron palang tanong doon. Ito po, kasi 5th Sunday tayo kay English yung tanong. Oh, yeah. So, question Ito, from kanina ito dapat. Jane Therese. Ayun. How did you discern your calling to be a pastor? Pero parang na rin to kanina. As Paano? in, how did you discern your calling to be a pastor? Oh, yeah. Okay. Sa akin pong karanasan, it all started when I became a Christian. Ano? Of course, pastor, I'm sure lahat naman pag naging Kristiyano, meron ka no, na you want to serve. Sa akin po, I would say na it's another level. No, ako po yung naging Kristiyano, wala na akong malang gawin kundi maghanap ng paraan pa makapaglingkod sa Panginoon. Isa sa naunang venue ko na makapaglingkod sa Panginoon ay through music. Yan. Kasama na rin na hindi naman ako Kristiyano, kasama na rin, magsisinungaling sa inyo. Kasama na rin po ng aking panahon na noong time kasi na ako ay
ako'y na-bored din. Ako'y nalulungkot din dahil mga kaibigan ko napalayo sa akin dahil nga sa mga destino na yan. Ayan. Kaya naman ang ayan. At the same time, may camp na I feel really sad. Umaten ako ng camp. Doon ko narinig ang invitation na to receive Jesus as your personal Lord and Savior. Kalimutan ng pagsisi ng mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, talikuran ng mga kasamaan. We decided by faith. Yun naman tayo, tumanggap tayo sa Panginoon. Yun ang nadama ko na yung pagtawag ng Panginoon sa akin para maglingkod sa Kanya. Although yun ay napakatagal na panahon kasi ang isa sa mga issue ay yung hirap ng buhay. Nadama ko ng pangangailangan na makatulong sa pamilya. Kaya naman nung after graduating high school, ng April din, naging Christian ako 1985, beginning ng fourth year high school. 1986, gumraduate kami ng ate mo, classmate. Pag-graduate ko ng April, come July, nagtrabaho na ako. Para makatulong sa magulang. So yung aking intention na kung ako siguro, kung ako yung nasa isang maraming pamilya, na nakakaalta sa syudad, na, anak, what would you like to be? Na, I would like to enter in the seminary. Akala ko kontraktor. I would like to enroll in a lavish seminary in Baguio or wherever to ganyan. Pero kaso nga ay. To learn English, to preach in English. Yeah. Ayun, ipon. Pero dahil nga sa ganun, sa hirap ng buhay, delay, yun. Pero after 4 years, na I was given the chance to lead yung ating youth group to si General Dino. Second time ni Tatay makarating doon. Doon ako nag-umpisa. Ang tawag nga sa akin ng mga kabataan doon, kasi usong-uso ng si Bimbong Cruciologo, na nagbago ng buhay from being arsonist. Nagbago ng buhay. Ang tawag sa akin si Bimbong. Arsonista din. Nagbago ng buhay niya. Ako na si Bimbong. Alam ko, arsonista din. Ayan. So, ako na si Kuya Ricky, gano'n. Kuya Ricky ng lahat. At nakikita na nila. At nadidiscern ng mga tao, hindi lang ako personal nakadiscern ng calling ng Panginoon. Mga tao, dahil ako ay makapag-lead sa kanila in that level na higher level, di lang basta music. Nag-start ako as Sunday school teacher ng ang mga estudyante ko po, pinili ko puro lalaki. Dahil nakikita ko yung struggle ng mga lalaki, mga batang lalaki. Kasi lalaki ako. Lalaki. So wala yan. Sinira ko ng gospel eventually. Included in the Sunday school ko. Yeah. Kasama rin si Pastor Obet de la Cruz, Pastor Yerbo, Sir Gino. hindi si Pastor halos kasabay ko yan. Si Jericho, si Michael Pahado, Doc Ambi, yung mga yan. Yan ang mga naging estudyante ko. At nakatutuwa naman. At then, eventually, ayun, nung ako ay makarating dito sa UAE, ayun, mas lalong naging masinti ang aking pagdalingkod. At the people, again, they smelled it, they discerned it na I am worthy. It's not like I'm living a double life na masama ako, ginugulpi ko siya. Pagdating sa church, napakabait, kumusta po kayo? No. People will know. Talking about discernment. They will know and they will put you in that place of shepherding. Sa Jebel Ali, sa Abu Dhabi, numagaw ko na-install na minister, ako'y choir director lang. Pero they discern na people, elders in the church discern, mga mature Christians, na ako I have the capacity na mag-lead sa kanila. Not only as music director, but to be a worship pastor. So, gano'n. At sunod-sunod na yun. Kasi, unang-una mga kapatid, we have to remember na tayo dito sa ating, I'm talking about our church group. Hindi ka rito pumunta sa seminary para maging pastor. Una sa lahat. Ikaw ay i-recommend ng church
to be a student in IBC. Hindi ka mag-isa mo, pupunta ka para mag-aaral ka, para maging pastor ka. What I mean to say is that people will always be the discerning group para sa iyong ministry. Sila. Pastor Banji, paano ka naging diakonesa? By way of mga kapatid na siya mag-recommend sa iyo. Mag-umpisa ka sa pagiging, halimbawa, pagiging PPP, kung ikaw man ay full-fledged sa isang church. At eventually, ikaw makapag-aaral, seminary, at gagawin kang pastor. Sa nangyari po sa akin, people somewhat like voted for me in a way na sila nagkakaisa, sige, gawin natin yan ganun. Gawin natin yan. Which is something special in him na pwede siya maging worship leader natin, worship pastor natin to lead the 70 people doon sa Jebel Ali, after sa Abu Dhabi. Ayan. At eventually, dito sa capacity natin dito, sa church natin dito sa Yemelif, ayun na, nag-umpisa na. I preach and preach and preach. And people, pastors, of course, they recommended me. Ganun po yun. Church people will always be the one to get this discernment from the Lord na ibibigay sa iyo yung responsibility na iyo. Ayan. Okay. At privilege sa makapaglingkod. Salamat po. Okay. Shout out po uli si kapatid na Richard Dagami. Siya watching. How are you, bro? Yan. God bless DCF. God bless Ireland. Pastor Rick and Shout Pastor out. Sally from Ireland. Wow. Yeah. And ang ating, Nash Asuncion, nanonood din. Kapatid na Naska. Yan. Shout out. Hi po sa inyo. Meron ka pang tanong? Kasi, ano na natin to. Ito, kung ano lang, since si Pastor ay musician, kung kayo po ay gagawa ng isang kanta tungkol sa buhay nyo, anong gagawin yung title? 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 Ang alamat. Panday! Hindi. Anong panday? Kasi meron ng Amazing Grace. Meron na. Ginawa na yun, matagal na. 400, 500 years ago. Siguro, ang title ko ay talks about God's mercy. No? Meron tayong awit na iniligtas ng pag-ibig Pakiawit nga po. nang walang Iniligtas. pumansin, tinangkilik, love lifted me. Yun ang title noon. Ako naman not overacting but maybe mercy overflowing. Abangan natin yung completion niyan. overflowing. Is it theologically correct na ang mercy ay mag-overflow? Para bang sukdulang biyaya naman sa iba naman na ayan. Sukdulan ng biyaya. Overflowing Amazing mercy. grace actually. Ako naman overflowing mercy. Okay. Ayan, siguro. Si Pastor, hindi mo tatanungin kung baka meron din siyang, baka gusto rin niya magsulat ng Mawit. kanta. Ikaw na. Siya na lang aawit. Okay. Meron pa? Sige. Siguro po, yan, pagkatapos ng lahat ng, marami kaming mga gusto pa sanang tanungin sa inyo. Yan, pero sabi niyo nga may pasok kay bukas. Ito na lang. Ano po yung inyong gustong sabihin sa ating mga manonood para kasi lahat tayo mga pananampalataya, pinapangarap natin, sasabihan tayo sa pagkatapos, sasabihan tayo ng ating Panginoon ng well done, my good and faithful servant. Ano po, paano nyo po i-encourage o ano yung gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood para makapamuhay din naman ang bawat isa na matapat sa Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay naging matapat sa buhay ng bawat isa. Okay, ako muna. Una sa lahat mga kapatid, isa sa mga
pumasok sa isip ko, nung ang aking kapatid kasi ay biglang ganun nangyari, ang sabi ko nga kay Mamita, at sa, hindi ko lang kung nabanggit ko rito sa DCF, isa sa mga naramdaman ko ay ang matinding pagkatakot sa Diyos. Yeah. Dahil sa pangyayaring yun, na after all this realization na ganito nangyari sa kapatid ko, pwede pala mangyari sa akin ito. Kaya Lord, please, huwag mong hayaang mangyari sa akin ito. Pero kalaban mo masunod. So laging ganun ang padalain ko. Kalaban mo laging masunod. Kahit na ito ang gusto ko, pero yung kalaban mo masunod. Now, sa inyo mga kapatid, bago pa mangyayari ang mga ganitong bagay, masanay na tayo matakot sa Diyos. Dahil yung ating pagkatakot sa Diyos ang magmomotivate sa atin. Tutulong sa atin, if I can say it correctly, na tutulong sa atin na lalo tayo magsumikap sa paglilingkod sa Kanya. Ang ating pong Diyos ay hindi naghihintay ng habag natin, ng pabor natin, para puntahan natin siya, para tayo dumalo sa mga pagtitipon na kung saan ay siya ang ating audience of one. Kailangan po talaga ma-develop sa atin ang fear of the Lord, pagkatakot sa Kanya. Ano ba yung sinasabi, yung puot ng Diyos na paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo? Ito yung, ang puot ng Diyos ay para doon sa mga masamang tao, mga tao na nagbabaliwala, na pinaulan na niya na asopre ng panahon na yun eh. Hindi man siguro mangyari sa atin ito ngayon, pero sa mga ibang mga pagkaparaanan, ayaw natin maranasan ng puot ng Diyos na dahil tayo nagkukunwari, dahil tayo nagbabaliwa. Ang sabi ng Revelation, ayaw niya ng malasutla, ayaw niya maligamgam. Gusto niya mainit tayo sa paglalingkod. At kung tayo may tinatabangan sa paglalingkod, bumalik tayo sa rule number 1. Matakot ka sa Diyos. Pastor, puro takot na lang ba? Yes. Kasi kung di ka matatakot sa Diyos, malamang baliwalain mo ang mga gawin para sa Kanya. Baliwalain mo ang oras na nilalaan mo para sa Kanya. Kung ikaw ay takot sa Diyos, maraming bagay magbabago sa buhay mo. Maraming pananaw ang magbabago. Ang paglilingkod mo ay lalo magiging mataimtim. Dahil takot ka sa Kanya. Hindi lang dahil parang awa-awa ka sa Kanya na kailangan dumating, kawawa naman, walang dadalo ron, 3, 4 lang. No, it should not be like that. It breaks my heart na mga gawain natin ay napapabayaan ng mga kapatid, ng ilang mga kapatid. Ang mga gawain natin pang linggo, yung iba nga, Zoom na nga lang hindi pa makadalo. Siguro, kailangan pa maturuan sila mabuti. Pero nakakalungkot na gano'n na nga lang. Aasahan mo na rito, linggo, wala pala. Nasaan, di mo alam kung nasaan. Mas magulat ka, nagpa-post sa Facebook. Nandun pala ako sa Lupalop, nagpunta sa Georgia. Nasa mall pala. Nasa beach pala. Ibig sabihin, mga kapatid, even if you say 10, 100 times na takot ka sa Diyos, you don't really fear God. Pero ang sabi, you have to fear the Lord. Otherwise, wala. Hindi ka makapaglingkod sa Kanya ng kailangan. Kailangan iset natin ang utak natin sa ating pagkatakot sa Diyos. That's one of the best way to really continue to really work harder para sa Panginoon. Although, of course, we understand na basics yun eh. Hindi ang pagdilingkod natin sa Panginoon, mga gawa natin, ang siya magiging, alam niya na yun. Hindi yun ang magpaaring ganap sa atin bilang mga Kristyano. Dahil tapos na yun. Tapos na yung ginawa natin. Tayo ay kumilala sa kanyang bugtong na anak. Kailangan natin ngayon ay magpatuloy sa pagdilingkod sa Kanya. Ngayon ang ating pinanghawakan na ang magtapat sa Kanya hanggang sa wakas siyang Kanyang aariin, Kanyang ililigtas. Hilaman po at salamat po sa sermon na ibinigay ko sa inyo. Salamat. Si Pastora po, ano yung... Ako naman po, siguro po, bigyan pa natin ng maraming oras ang mga gawain para sa ating Panginoon. Marami kasi, okay, busy tayo. Talagang busy tayo kasi OFW tayo. Pero kailangan po nating bigyan ng oras yung mga gawain ng Panginoon para sa Panginoon. At alam natin na talagang kung bibigyan natin ng oras to, sigurado na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga, 'di ba,
tapat ka sa Panginoon, magiging tapat din ang Panginoon sa atin, di ba? Kaya, yun po, kailangan magbigay tayo ng oras, ng tama para sa ating Panginoon. Huwag nating baliwalain. Hanggang may oras, gawin po natin. Ayun lang po. Maraming salamat. Kayo po Inang. May gusto na. Hindi, na ano lang ako doon sa fear. Totoo naman the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tayo ay bibigyan ng Panginoon ng karunungan on how to navigate life dito, ang ating spiritual life. Kapag tayo ay may banal na pagkatakot sa Kanya. Agree ako doon. Kaya sinabi. Ayan. It's a yes for me. It's a yes. Ayan. Okay. Manatili lang po tayo na tapat sa Panginoon. Pero dahil ang Panginoon, yan ay tapat sa atin. Kailanman. Amen. So para na rin pala akong matin ng ano. Kasi parang gusto ko lang makinig ng makinig eh. Kaya nga, baka gusto mo naman ikaw. Baka may dumating dito mag-offer eh. Okay. Sige. Ayun, so maraming po salamat ulit sa inyo, syempre, sa Maraming time ninyo. salamat Thank you. din po sa Kahit inyong gaano kayo invitation. ka-busy. Yan, Thank pinakita niyo yung pagmamahal sa pagpapakita ng yung time. Ayun, so yun na, napakinggan na natin lahat eh. Ano pang gusto niyo mapakinggan? Ayan. So, kaya nga ang sabi natin ay... Maraming salamat po. Maraming salamat. Yeah, welcome. Sobrang. Salamat din po sa Ayan. You're welcome. At nawa, ayan. Yan. And I'm sure naman maraming Nawa ay natutunan. meron silang natutunan. Karangalan. Marami silang mga napulot. Yan. Marami pa nga talaga akong gusto. Gusto niyo bang kumanta naman ako? Ayun! Sige, I-message Dadek. mo na lang kami, Joke lang. bro. Baka may gusto ka nga kayong awitin na that will describe your journey of faith. Actually, joke lang yun. Alam ko, Dadek. May keyboard Ako yung ano pa eh, mahina pa po eh. Okay. Mahina pa ito Ako kaliwa ko. na, parang gusto mo pa akong pakantahin. Pero actually, kung kakanta ako, ang gusto kong kantahin ay yung awit na makapagpandamdamin noong 1985 pa yon. Ang title ay When God Ran. Wow. Yan. Mukhang 1980, ano nga yun? Hindi ko yata alam yun ah. Anong Tagalog doon? Almighty God, the great I am, With action. immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty counselor, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. Wow. Diba? Ang ganda. Heartfelt. Yeah. Yun po. Parang awit ng prodigal son. Ayan. Hahanapin ko yan. Ayan. Next year, kung gusto nyo ulit kami imbitahin, iba Apo. naman topic. Sige. Maraming salamat. Tungkol sa love life naman or sa... Sige po. Sige po. Thank you. Sa next year. Yan. Ayan. Next Gusto ko year. yan, Yeah, gusto next ko year. yan. Okay. Yan, maraming salamat din po sa lahat ng mga Yun. kumapit diyan na Thank you, natili. thank you. Maraming nanonood. salamat po. Ayan. Maraming Sa inyo salamat. walang Okay. sawang At pagsuporta. anong iyong... Thank you po. Sige. At syempre, tandaan natin, never give up, never lose hope, always have faith, always remember, your hardest challenge now Could be your could be your next next breakthrough. Yeah. Amen. Maraming Amen. salamat po. Okay na. Ganda yun. Thank you. Bye-bye!